Ito na po ang araw-araw na pagpapala, ang programang naghahatid ng blessing sa ating mga buhay. Sa mga nakikinig sa araw na ito, salamat sa Diyos at kayo po ay balugod namin wini-welcome sa programang ito. At ngayong araw na ito, hayaan niyo pong maihatid ko ang salita ng Diyos mula po sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 22 hanggang 24. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Alam niyo po, sa mga panahon nito, nakita ko po sa salita ng Diyos na hindi yung mga religious people or religious person ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap niya, kagaya po na nabanggit natin sa talatang ito, yung mga taong talagang lumalapit sa Kanya. Alam niyo po, marami po kasing pumapasok sa simbahan, pero hindi pumapasok sa presensya ng Diyos. Napakahalaga po natin itong malaman. Dahil ang Diyos, bagamat siya hindi nakikita, nais niyang madama natin na talagang andyan siya talaga, isang persona na talagang Diyos na gustong gumawa, kumilos, bukod sa magligtas pa sa atin. Kaya marami po kasing taong naghihintay na maramdaman nila muna ang presensya ng Diyos, no, bago po sila lumapit. Ngunit ang Biblia po ay nagtuturo na po yung paglilinis at pagpapanibago, no, o yung purification and transformation ay nangyayari habang lumalapit tayo sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po natin dapat gawin ito, no? So, hindi sinabi po ng Diyos, linisin mo muna ang sarili mo, no, bago ka lumapit sa akin. Kundi ang sabi niya, lumapit ka sa akin at lilinisin kita. Yan po magandang bagay na ipinapangako ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, lumapit. Lumapit ng may pusong tapat. Ang salitang pusong tapat ay hindi nangangahulugang perpekto. Ano po? Ito ay pusong walang pagpapanggap. No? Pusong handang magsabi na, Lord, alam mo, nasasaktan ako. Alam mong natatakot ako, Panginoon. O Panginoon, alam mong nangihina ako. Di maaari nating buksan talaga, no, ang ating mga puso sa Kanya at handa siyang makinig. Hindi natitinig ang Diyos ng ating katapatan. Bagamat nais ng Panginoon na manatili tayong tapat sa ating pagkakatawag at sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Ngunit mas nalulugod ang Diyos sa pusong nagsisisi kaysa sa pusong nagtatago. Amen? Kaya lumapit tayo, huwag tayong magtago. At dahil ang Diyos, handa tayong tanggapin. So, mapapansin nyo, bago sinabi ng may akda na maglingkod, sinabi niya na muna, na lumapit. No? So, kailangan muna talaga yung tamang relasyon. Magkaroon tayo ng pundasyon sa ating tamang pakikipag-isa sa Diyos bago niya ituturo sa atin kung paano tayo maglilingkod sa Kanya. Kaya marami pong napapagod, nababurnout, nagsasawa, umaayos sa paglilingkod kasi ang alam nila ang Diyos puro pagagawin ka, uutusan ka ng uutusan. Pero alam niyo po, hindi ganun ang Panginoon. Sa bawat hakbang na ginagawa natin, tinitiyak niya na siya lagi nating kasama. At pag lumapit tayo sa Kanya, sabi sa salita niya, siyang mangunguna sa labanan. Subalit ang tagumpay, binibigay niya sa atin. Para rin po yung apoy, no? Kapag ang isang apoy, isang kahoy inilayo sa apoy, hindi agad ito lubalabig. Ganito rin po ang espiritual na buhay. Walang taong biglang nanlamig. Nagsisimula yon sa unti-unting paglayo. Unti-unting nababawasan ng panalangin. Unti-unting nawawala ang gutom sa salita ng Diyos o unti-unting nagiging normal na ang kompromiso. Kaya hanggang sa dumating ang araw na hindi na nananalangin o hindi natin namamalayan, nawala na yung dating alam. Ngunit ang magandang balita, ito po, mga kapatid. Kung apoy ay kayang mamatay, kaya rin itong muling magliyab, no, kapag ibinalik natin sa tao o sa tamang pinanggalingan nito. Walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Kaya narinig ng Diyos ang sigaw ng pusong tapat. No, ang mga luha ng tunay na pagsisisi ay hindi niya binabaliwala. Kaya lalapit tayo sa Kanya ng may kababaang loob. Hindi lamang niya tayo patatawarin. Muli niya tayo pupunuin ng Kanyang Espiritu, ibabalik ang ating unang pag-ibig, at sisindan ng apoy na matagal lang halos mamatay. Salamat sa Diyos sa araw na ito dahil tayo ay Kanyang pinalalapit sa Kanya. Dahil wala naman tayong ibang pinakamagandang kalagayan pa sa buhay kundi tayo'y malapit sa Diyos. Kaya tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Tinuro mo po sa amin, Lord, na patuloy kaming magnais, Lord, na laging nasa sa iyo, Panginoon, sa presensya mo. Pang sa gayon, Panginoon, maranasan namin at maunawaan namin ang kalooban mo. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa at dalangin ko po, Panginoon, wala nang lalayo, kundi mas lalo kaming lalapit
dahil sa pagmamahal mo at sa pag-ibig mo. Purihin ka, luwalhatiin ka at dakilain ka, O Diyos. Ito po ang aking deklarasyon at panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus tayo po magsabi ng Amen. God bless you po and Shalom! Ikaw lamang ang aking kanlungan sa piling